guys, manood muna tayo guys ng nangyayari sa ating mundo. Let's go! Magsisimula tayo sa surface ng Earth. Mula dito, sa distansyang 328,000 feet pa itaas, ay mararating natin ang boundary ng Earth at ng space. Ito ang tinatawag na Kármán Line. At sa paglagpas natin sa Kármán Line, ay mararating na natin ang kalawakan. Ang unang celestial body na makakasalubong natin ay si Luna, ang ating buwan. Ito ay may tinatayang layo na 384,400 kilometers mula sa Earth. Kung susumahin, kasya ang 30 Earth sa pagitan nito. At kung ikaw naman ay sasakay sa isang sasakyan halimbawa na may takbong 100 kilometers per hour, ay aabutin ka ng 160 days para marating ang buwan. Grabing layo din pala nito sa atin. Pero kung titignan mula sa mundo, abot tanaw lang natin ito. Ito ang view ng Earth mula sa buwan, kuha mula sa Apollo 11 mission ng Amerika. Sa paglayo pa natin ay di natin maiiwasang mabighani sa liwanag na nagmumula sa araw. Ito ay may layong 1 AU o 1 astronomical unit sa ating mundo. Ang 1 AU ay katumbas ng 149 million kilometers. Ang bilis ng liwanag ay may sukat na 300,000 km per second. At ang liwanag galing sa araw ay nakakarating sa Earth sa loob ng 8 minuto. Para mas malinaw ang distansya, kung sasakay ka sa isang jet na may takbong 900 km per hour papunta sa araw, ay aabutin ka ng tinatayang 19 years bago makarating dito. Ganun kalayo ito sa atin. Ang araw, ang isa sa nagbibigay buhay sa ating mundo. Kung wala ito, ang mundo natin ay magiging yelo sa sobrang lamig. Dito pa lamang ay makikita na natin ang kamanghamanghang mga bagay na bumabalot sa kalawakan. At nasa solar system pa lamang tayo mga chip, malayo pa ang ating lalakbayin. Sa paglayo pa natin sa Earth, narito ang Laniakea Supercluster. May distansyang 500 million light years paikot. Ito ang tahanan ng ating Milky Way sa interstellar scale. Sa Laniakea Supercluster ay talagang kamanghamanghang makikita ang balanse ng mga gravitational balance sa bawat group at cluster, na may bilyong-bilyong araw ang naninirahan dito. At sa paglayo pa natin ay mararating na natin ang dulo o hangganan na kayang abutin ng mga mata at pangunawa ng tao. Ang hangganan ng observable universe. May tinatayang 93 billion light years paikot na puno ng bilyong-bilyong planeta at mga araw. At ang mga bagay sa kabila ng observable universe ay hindi na kaya pang abutin ng pangunawa ng tao kailanman. Ang eksplanasyon ng siyensya ay patuloy pa daw lumalawak ang universe natin sa bawat araw nang mas mabilis pa sa liwanag ng araw. Talagang nakapangingilabot ang lawak ng space sa labas ng ating mundo. Mistulang alikabok lamang tayo sa dambuhalang universe na ito. Kaya dapat lamang alagaan at mahalin natin ang nag-iisang mundong ating tahanan. At kung papansinin natin mga chip, sa kabila ng lahat ng mga natuklasan gamit ang talino na biyaya sa ating mga tao, ay napakarami pa ring mga bagay sa loob at labas ng universe na kailanmay hindi maipapaliwanag ng isip ng tao. Nagpapatunay lamang ito na kahit anong talinong maabot nating mga tao ay sadyang may hangganan ang ating maaabot at mauunawaan. At ang nag-iisang Diyos na lumikha lamang ang tanging makaaalam sa lahat ng kanyang mga kamangha-manghang gawa. Kaya guys, ingatan natin ang ating mundo at huwag nating hayaan at sayangin ang ating mundo. Huwag nating abusuhin ang ating mundo. Kaya dahil ang mundo natin guys napakaliit lang at malawak ang sanlibutan. Kaya guys, huwag natin abusuhin